Hello mga ka-entrep, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So good evening po. Ayan, papasok na tayo sa tumal days, tumal ng ating business. Kaya hold on lang mga ka-entrep. Pero mayroon tayong ka-entrep na nagtatanong dito kung ano daw ba ang pwedeng mabili or panimula sa 20,000 pesos na kapital. Dahil may nakita daw siyang video na pwede daw mag-start ng 20,000 pesos na kapital sa motor parts business, pero hindi naman daw sinabi kung ano ba ang mga items o mga products na pwedeng simulan sa 20,000 pesos. But before that, bago tayo magpatuloy, ay sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dito sa ating channel, ayan, pakiclick na lang po ang subscribe button kung interesado kayo dito sa ating mga pinag-uusapan about motor parts business industry at mga konting tips at idea doon sa mga baguhan pa lang, sa pasimula pa lang, at sa mga gusto lang magkaroon ng idea about this industry. So ayan na nga mga ka-entrep, mabalik tayo sa katanungan na isa nating ka-entrep. With 20,000 pesos amount daw na kapital ay pwedeng magsimula. Pero ano nga ba yung mga items na pwede nating simulan sa ating 20,000 pesos na kapital? Okay mga ka-entrep, itong mga babanggitin ko sa inyo mga ka-entrep, base ito sa aking experience as nag-start talaga sa maliit, kumbaga from scratch talaga yung pinagsimulan namin way back 2012 or 13. So, ito ay from scratch talaga. And then, nakadepende din ito mga ka-entrep sa inyong location. Pero, nagbabago na rin ngayon mga ka-entrep dahil nga ang dami ng mga upgraded na mga motor, ang dami ng mga model na mga motor. So, depende na sa inyo kung paano nyo hati-hatiin yung inyong 20,000, kung paano nyo ma-maximize yung iyong 20,000 pesos na kapital dito sa mga isasuggest ko po na mga items na pwede mong simulan. Number 1 po dyan ay mga tube or interior. So, depende na sa'yo kung ilang piraso. Dahil po ang interior, hindi lang isang piraso. Sa interior po, mag-start tayo dyan, 4590. 4590 by 17. At nandyan ang 200 by 17, 225 by 17, 250 by 17, 275 by 17, 300 by 17, 250 by 18, 275 by 18, 300 by 18, mayroon pang 21 at mayroon pang 4.10 by 18 at mayroon pang 19. So nakadepende po yan sa iyo kung ano yung i-priority mo, depende doon sa iyong location. Kung mag-standard sizes ka lang, the standard, mag-start ka sa 225 by 17, 250, 275 at 300. So, interior. So, magkano na kaagad yun? Tandaan po natin ang pinag-uusapan natin dito ay 20,000 pesos lamang na kapital. So, next is bearing. Sa bearing po natin, start tayo. Start meron yan 6,000 at start sa 6201, 6301, 6202, 6302, 6303, 6304, 6305, 6205, but ang pinaka fast moving po natin dito ay ayang 6301, 6201, 6200, 6202, 6201, 6204, 6304, 6205. Yan sa mga sidecar yan ng mga naka 6205 hub kung may mga tricycle sa inyong lugar. Maliban pa dyan sa binabanggit ko, mayroon pa tayong tinatawag na stick bearing. Yan naman yun yung kung maraming tricycle sa inyong lugar, mga customer nyo ay tricycle, sa side wheel ay may stick bearing. Mayroon ding naka ball bearing na yan nga ang 6205. So, ang pinag-uusapan po natin dito again ay 20,000 pesos. So, par bearings. Alright, next naman ay brake shoe. Mga basic po ito, maintenance. Kaya importante ito, 20,000 capital sa brake shoe. Iba po ang brake shoe ng XRM. Kung marami sa inyo mga badya, iba ang brake shoe ng badya na 100 sa 125, 125, 150, magkapareho, pang likod, ang harap iba. Mabuti yung pang XRM kasi maraming gumagamit yan. Harap likod ay magkapareho. Smash, harap likod magkapareho. Sa mga XRM 125 ay magkapareho. Yun siya. Sa mga Honda Beat Click magkapareho. Magkaiba naman yung sa Mio. So yun siya. Okay, sa next is, ano na yon? Tatlong item pa lang. Tube or interior bearing at mga brake shoe.
Next naman ay brake pad. 20,000 lang po tayo dito ha. 20,000 kasi yung napanood ni sir. Pwede daw mag-start ng 20,000. Hindi nga lang sinabi kung anong mga item ang pwede daw simulan sa 20,000. Next natin, basic maintenance. Yan yung ating mga uunahin or yan yung priority talaga na dapat simulan. Brake pad. Okay, when we say brake pads, napakaraming motor, napakarami ng model ngayon. Kahit na ikaw ay nasa munisipyo lang, marami ng mga model ng mga motor. So, brake pads. Iba ang brake pad ng XRM 125 na naka-disc brake sa likod. Meron din kasi mga naka-brake show. Iba din yun ang pangharap niyan. So, Raider XRM sa likod magkapareho. May brake pad din ang ang Raider sa harap na mga decarb. Iba din ang brake pad ng Raider FI harap at likod. Iba rin ang brake pad ng XRM 125 sa mga Wave 125 na single piston to double piston. Iba rin ang brake pad ng Click 125 sa Click 150. Iba din ang brake pad ng mga ng mga PCX. Iba ang brake pad. Iba ang brake pad ng KLX harap at likod. Iba ang brake pad ng CRF harap at likod. Iba ang XR 200 sa likod. Okay? So, pinag-uusapan po natin dito ay 20,000 pesos. So, anong gagawin po natin doon sa ating brake pad? Tag isa-isa or dalawa-dalawa to maximize the 20,000 pesos. Sa bearing, 5-5. Okay. Next po natin ay tapos na tayo sa tube or interior, brake shoe, bearing, brake pad. Next is sprockets. Mga basic po ito. Ito yung mga importante. Sprocket. So, rear sprocket muna. Sa rear sprocket, napakaraming unit ng motor, napakaraming model ng motor. Iba ang rear sprocket ng TMX 155 kaysa sa mga Euro, kaysa sa Barako, kaysa sa kaysa sa mga Raider, FI at carb. Kaysa sa XRM 125 FI or carb, magkaiba. Iba din ang mga pang XR. Iba din ang mga pang sniper. Iba din ang pang smash. XRM. Iba din yung mga pang SYM, mga Rusi na maliliit. Iba din siya. Iba din ang Badja 100 sa Badja 125. Sa Badja 150. So, napakarami po ng kailangan. So, anong gagawin po natin dito? Isa-isa or dalawa-dalawa per klase. Okay, rear sprocket. Next is engine sprocket. Iba ang engine sprocket ng Euro kaysa sa mga XRM, kaysa sa Supremo, kaysa sa mga Raider, kaysa sa mga XRM. Iba-iba ang mga engine sprocket. Although may mga nagkakapareho naman. Like XRM, maraming gumagamit dyan. Sa XRM, gumagamit na rin yan ang smash. Gumagamit na rin yan ang mga maliliit na motor. Gumagamit na yan ang mga Rusi na mga maliliit. So maraming gagamit dyan sa isang item, pero maraming klase din naman. 'Di ba? So 20,000 pesos lang po yung ating pinag-uusapan dito. Next is kadena. Sa chain, meron tayong dapat available sa iyo ang 110 for basic, 110 ang length at 120 ang length. Para sa mga sidecar, 120 ang haba, 110 doon sa mga single lang. So prioritize mo na lang kung heavy duty or light kasi magkaiba din yun. Ang light duty medyo mas mura kaysa sa heavy. Pero marami ding naghahanap ng heavy. So anong gagawin natin? Isa-isa, dalawa-dalawa. Next natin dyan ay, wait lang po. Ayan, next po natin dyan, kakailanganin din natin at fast moving din. Basic din for maintenance itong ating mga oil. Sa mga oils, napakaraming klase ng oils. Napakaraming brand sa market. At lalo na ngayon, ang dami ng mga scooter kahit sa mga nasa munisipyo ka lang, kahit na hindi ka sa syudad o hindi ka sa city or na hindi ka na sa Metro Manila, napakaraming scooter. So, napakarami ding klase ng mga oils. At maliban dyan, kailangan din ang ating mga gear oils para sa mga scooters na mga motor. Kailangan din ng mga coolant. So, again, ang pinag-uusapan natin dito is 20,000 pesos. Napakahirap mag-recommend
kung doon po kayo mag-focus sa sinasabi or sinasuggest nung napanood kagaya ng ating ka-antrep na pwede daw magsimula sa 20,000 pesos na kapital. Pwedeng-pwede naman po. Kaya binibigyan ko na kayo ng idea kung anong mga items na yun. Kasi mahirap talaga siyang pagkasyahin para makumpleto ka doon kahit na pailan-ilan lang. Hindi ko na binanggit ang tires kasi po ang tires ay napakalaking kailangang kapital pag may tires ka. Imagine mo ang tires. So sa napakarami, kung gaano karami ang sukat ng interior tube, ganun din karami ang mga tires. Iba-iba pa ng brand yan. Iba-iba ng sukat din. So magkano ang mga tires? Ang kapital, nagre-range yan 400, 300, 400, 500, 600, 700, depende pa sa brand. So, kayo na lang po ang bahala na mag-maximize ng inyong 20,000 pesos na kapital kung gusto nyo mag-start sa 20,000 pesos or kung kaya naman siyang i-start sa 20,000 pesos. Same thing with the oils kasi ang oils ganun din nga po, medyo mahal ang kapital ng mga oils at nakadepende pa yun sa inyong mga brand na i-carry. So, yun lang po ang idea na maibibigay ko kasi mahirap talaga yan ang 20,000 pesos na pangsimula. Ako na pong nagsasabi sa inyo na mahirap siya. Okay yung 20,000 pesos pang repurchase mga ka-antrep. Kumbaga nakapag-start ka na, pinaparolling mo na lang, may benta kang 20,000, i-repurchase mo or pang purchase mo. Pero pang starting capital, medyo mahirap siya. Pero kaya naman kung gugustuhin po. Yun lang. Thank you so much sa nagtanong at pa-comment na lang kung meron kayong katanungan na pwede ko mabigyan ng kasagutan. Bye! See you in my next video. Palike naman po ng ating video. Bye-bye!